ng hirit. Good morning, Kuya Lar. Yes, good morning po sa inyong lahat. Oh, yes. Ang daming mga nagpapabati pero siyempre, walang oras. Ay, kaya nako. hindi ko ay, si ano na lang, si Isa lang. Doc MJ Valdicar, isang Zen Institute. Thank you very much. Yeah. Thank you. Good morning po at eto na ang chika natin this fun Friday. Kamakailan lang nag-celebrate ng kanyang kaarawan ang kapuso natin si Ding Dong Dantes. Pero sa dami ng projects ni Dong, paano kaya siya nakapag-celebrate pa Oo ng nga. kanyang birthday? Panoorin natin ito. Hi, happy birthday! Kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan si Ding Dong Dantes. Masaya si Dong na natupad daw ang kanyang 2 birthday wish, ang ipagluto raw ni Marian at makapag-road trip kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sabi ko lang, gusto ko lang mag-road trip. So, sino gusto sumama? Yun, sumama naman. And at least, yun yung tipong hindi pilit na imbitasyon, di ba? So, lahat ng mga gusto ko naman makasama, nakasama ko naman noon. Although, hindi ganun kakompleto, pero ang importante, nakita ko kung sino talaga yung mga nandun kahit na sa kalagitnaan ng matinding bagyo. Ayon pa sa aktor, isang bonus gift din daw sa kanyang kaarawan ang maging bahagi ng GMA News at Public Affairs documentary na report card kung saan umani ito ng positibong resulta mula sa mga manonood noong 1 linggo. Kala ko dati alam ko na lahat. Having a foundation that is tackling education. Pero iba yung pag nakikita mong visual, much more kung ma-experience mo personally. So, yun yung mga bagay na hindi mo mababayaran na kahit ano at hindi maituturo sa kahit anong libro. Samantala may pa-birthday naman si Ding Dong sa kanyang fans, tampok kasi ang aktor sa upcoming episode ng Spooky Nights presents The Mommy na mapapanood na bukas pagkatapos ng many prizes. Lahat may kinalaman sa mga mommy. Mga mommy. Tapos yung pala, yung pagkaing mommy, yung mga ganun. Ayun, nag-birthday si Dong actually nung Tuesday, Oo. August 2. At after 10 days, si Mario naman ang mag-birthday, di ba? August 12. Pero yun yung mga peg na ngayon yung mga tipong simple lang yung pag-celebrate ng birthday, di ba? Like yan nga si Dong, sa farm. Oo. So, ano talaga, wala na yung mga big parties. Yes. Parang hindi na masyadong in ngayon yung mga big parties. Kahit nga yung mga debut, di ba? Parang hindi Smaller na lang, masyado. more intimate Yeah. siya. O yung iba, nag-choose sila na mag-travel na lang. Katulad Yeah. din ng ginawa ni Don, di ba? Nag-farm na lang sila. So, yun yung sa birthday naman kaya ni Marian. Ano naman kaya? Yun pala big party. Doon pala Sa birthday ni napunta. Dong, si Marian ang nagluto eh. Ah, Sa that's birthday right. kaya ni Marian, ano naman ang gagawin nito? Dapat siya din na magluto. No? Oo. Tignan At ang natin. pinagchichismisan din, si Dong at si Marian. Nina Pia at Rhea. Punta tayo sa kanila. Alright, thanks guys. Nako, kung hanap nyo naman ay bagong out-of-town family gimmick ngayong weekend, habang medyo maaraw-araw, eto at may na-discover kami para sa inyo. Yan pong isang napakagandang farm na napakalapit lang dito sa Metro Manila. Okay, perfect yan ha. Tara na sa Lipa, Batangas at lilibutan natin ang fabulous farm na yan with amazing animals of course. Kasama sina Monica at Arn. Good morning guys. Uy, inform us naman. Ano pa makikita dyan? Hi girls! Good morning! Kasing fabulous nyo ang lugar na ito actually. And talagang tama yung sinabi nyo dahil tamang-tama yung weather. Hindi na umuulan pero hindi rin naman ganun kainit. Kaya sigurado makakapag-relax ang buong family. Dito nga po yan sa Blue Rose Farm. Dito po yan sa Lipa, Batangas. And tulad nga sinabi nila, just 2 hours away from Manila and makakadating na po kayo dito. Na bukod sa napaka-relaxing po ng lugar, napaka-perfect din ito na bonding activity ng buong family dahil maraming ang mga lugar dito na pwedeng pasyalan. So unahin na natin itong mini zoo sa aking bandang kanan kung saan makakakita po tayo ng iba't ibang klase na animals tulad nitong black ape. So itong black ape po mga kapuso ay sinasabi nga raw na kulay itim. Obviously ang kulay pero hindi lamang yung balahibo mga kapuso dahil maging yung kanyang balat ay kulay itim talaga. Mahilig po sila sa prutas. Usually mga prutas ang kinakain niya. At favorite nito, ayan! Okay, talaga sumigaw. Hindi po yung stick ang favorite niya, pero nakuha niya yung stick. Yung saging po ang favorite niyang kainin. Ayan, pinapakain nila kuya. Usually mga prutas ang kinakain nila, pero kumakain din daw sila na minsan ng ibon at dahon daw kapag meron po silang nakukuha. And sinasabi rin na ito raw ay kabilang din sa pamilya ng mga chimpanzees. Okay, now after the black apes, meron din po dito na tinatawag naman na Philippine monkey. So ito po Philippine monkey mga kapuso, kulay brownish yung kanyang balahibo. And of course, kung makikita nyo,
mapapansin nyo, medyo maliit lamang siya. In fact, sa personal, parang halos kasing laki lang siya ng pusa. Pero ang talagang kakaibang characteristic po niyan ay yung kanyang buntot. Dahil alam nyo ba mga kapuso na yung buntot nga daw niyan ay kayang humaba ng up to 60 centimeters ang haba. Okay? Now, bukod po dito sa ating Philippine monkey, meron din silang bear cats. Asan yung bear cats? Parang medyo nahihiya siya. Anyway, ang mga bear cats naman po mga kapuso ay isang uri ng mammal na makikita daw sa, well, of course, dito sa Philippines. At ito daw ay tinatawag na arboreal at ibig sabihin daw po niyan ay madalas na nagsistay ito sa puno lamang. Nocturnal din lamang sila mga kapuso or ibig sabihin ay mas aktibo sila tuwing gabi. So, hindi siya pwede sa unang hirit dahil madaling araw. Anyway, ilan lang sa makikita po dito sa mini zoo. Ngayon, putahan naman natin si Arn. Go, Arn! Ay, Mon, alam mo ba meron din ditong ostrich? Ang ostrich ang pinakamalaki at pinakamabigat na ibon. Ito rin ang ibong pinakamabilis tumakbo. Kaya nitong tumakbo ng 97.5 kilometers per hour. At ang nakakatuwa pa dito sa farm, pwede natin pakainin itong corn seeds ang mga ostrich dito. Pero syempre, hanggang dito lang tayo sa labas ng kulungan. O, di ba? Mon, ano pa meron dyan? Okay, salamat Arn. Now, ito of course, isa sa mga kakaiba rin na makikita dito yung tinatawag naman nila na wallaby. So, itong wallaby, kung medyo familiar yung itsura niya, yan po ay dahil sa mukha nga siyang maliit na kangaroo. In fact, magkaparehas nga daw po ng pinanggalingan na pamilya yan. At tulad din ng kangaroo, meron po siyang pouch sa bandang harapan ng kanyang katawan. At dito rin niya nilalagay yung kanyang mga babies o yung mga supling. Yan po yung wallaby. Cute, cute! Sana magkaroon ako ng ganyan sa bahay. Anyway, yan po yung ilan sa mga animals nga at pwedeng mga activities sa gawin dito sa Blue Rose Farm. At sa aming pagbabalik, of course, tuloy-tuloy pa rin po ang ating fun and adventure ngayong Fun Friday sa unang hirit. Babalik po tayo! Salamat sa aming sponsors, Ultra Mega Supermarket.